30 pa 50 na, ang bugas na tag 20 asa na. Wala na, Ang bugas na tag 20 asa na. wala na, Ang bugas na tag 20, ang bugas na tag 20, ang bugas na tag 20 asa na. wala na, Nahiragid ka ayo katong sa una o karon, kay bugas sa una perti pagyud ka baratuhon. Apan wala tay mahimo sa karon nga panahon, kung dili ta maning kamot di sabda makakaon. Pero ang mga chismosa wala ragyud ni. Okay. So magandang araw, magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Naway nasa maayos po kayo na kalagayan, lalo na po sa mga OFW. Magandang araw o magandang umaga, magandang gabi kung saan po kayo. Saludo po ako sa inyo. Kayo po ng mga OFW ang tinatawag natin na hero ng ating bayan. Tama po. Okay, so welcome po lahat sa mga kakapasok lang, kakapanood lang. Ito po Mr. Latigo TV. Bakit po? Kasi po ang gagawin natin, papalakpakan natin ang politiko na gumagawa ng mabuti sa bayan. At lalatiguhin natin ang politiko na gumagawa ng katarantaduhan sa bayan. Okay? So, magandang araw sa inyo lahat. Alright. So mga kaibigan, kabads, kakumpare, kakumare, ito po ay napakagandang channel. Kumbaga, dahil dito tayo mag-uusap, pwede po kayo mag-comment dyan anong gusto nyong pag-usapan natin sa susunod na episode para po maganda ang ating flow ng ating channel. Para meron tayong parang interaction. Para nag-uusap lang tayo sa bahay, kumbaga. Okay? So, ang araw kasi ngayon, Sunday, meron kasing magaganap na napakalaking rally. Ito po ay maisog dito po sa Tagum, Davao del Norte. Okay po. Kaso lang, may mga ginagawang sabwatan. Sinasabwatan ng ang rally ng maisog na pagdadausan po sa mismong kapitol ng Tagum. Una, ang ginawa daw ang Davao International Airport ay sadya daw pinasara dahil nag-aasfalto. Ang tanong bakit? Bakit itinaon na araw po ngayon ng rally diyan po sa Tagum? At wala namang airport ang Tagum. Ang merong airport, ito pong Davao City. So you will have to travel almost 30 to 40 minutes going to Tagum. So ang pagkakaalam ko, pupunta si former President Duterte at marami pang kilala na ng mga personality na dadalo. Baka ako po, pupunta po ako mamaya. Okay? Gabi pa man yun. Okay. So, sunod, ang ginawa nila, yung kuryente daw dun parang on and off. Bakit ka mo? Ano ba talagang plano ng gobyerno sa mga taong gustong ilabas ang yung damdamin dahil ba alam na nila na ang mga tao ngayon ay sukang-suka na. Sukang-suka na po sa gobyernong ito. Okay? So kaya po nationwide, kahit kayo mismo ang magsorbi sa labas, magtatanong po kayo, ano po ang gusto ng tao ay bumaba na dapat si BBM at saka ang kanyang asawang si Miss Lisa Aranita. Okay? Bakit po hindi na maintindihan ng taong bayan ang ginagawa o kaya hindi na maintindihan ng mga Pilipino kung saan papunta ang ating gobyernong ito? Kahit nga ngayon, may malaking rallying gaganapin sa Tagum, pero ang ginawa nila, sinabotahe po. Una, sinuspindi nila ang governor ng Davao del Norte, si Governor Hubahib, for 60 days na wala pong klarong rason. Diba po, yan po yung sinabi natin panggigipit.
Sunod, nagkaroon sila ng nag-aspalto daw dyan sa may Davao International Airport. Para ano? Para hindi makalapag ang anumang aeroplano na malamang galing ng Maynila, kasi may darating na mga malalaking tao na dadalo dyan sa Maisog Rally dyan sa May Tagum. At ang kurente daw doon on and off. Okay? So bago po tayo tumuloy, papasalamat po tayo nitong sponsor po natin lagi, itong JC Organic Barley na napakasarap, malinamnam. Ito po ay galing from New Zealand, ang JC Organic Barley. Naway uminom po tayo nito araw-araw para po laging malusog ang ating katawan at maagapan kung ano mang magkakaroon ng problema sa atin. Tama po. So yun ang tinawag, prevention is better than cure. Okay, so papakita ko po sa inyo itong, alam nyo, pinakakilalang vlogger ito. Siya po ay si Madam Maharlika. Kilala na ito ng lahat na talagang napakaisog, matapang na babae na talagang nag-iisang vlogger ngayon na kilalang kilala na siya ang kumalaban sa gobyerno ni Marcos. Halos lahat po ng tira ni Maharlika below the belt na eh. Kumbaga, matapang na babae si Maharlika na siyang tutulong sa atin para mapukan damdamin ng mga Pilipino at nang malaman natin ano na ang nangyari sa bansang ito. Tanggapin na po natin ang bansang ito ay nababalot na ng kademonyuhan. Tama po. Kasi po, kung naalala nyo, ano yung sinabi na nung isang araw lang ni former President Duterte, lahat po daw na nakapalibot kay BBM ay puro bangag. So, delikado ang sitwasyon na to. Bakit po? Mahirap paniwalaan ang isang leader na may problema sa kanyang sarili. Okay? So, nandito po si Maharlika para alamin natin ang katotohanan ngayon. Ay lahat ng pamamaraan ng pagiging bangag ay ayaw tigilan ang ating mga palangga na nasa Tagum ngayon. Mga jutang ginemes. Okay? Ang mga ginayupak na gobyernong punong-puno ng pulburon ang utak ay ayaw tumigil sa panggigipit. Kaya naman ang nga bells natin dito ay hindi titigil hanggang maabot natin ang lahat ng taong bayan na sukang-suka sa gobyernong ito. Mga palangga, di ba kaninang umaga dito sa Jamaica nag-vlog tayo dahil nga dito sa pagsuspende ng runway diyan sa Davao International Airport na kung saan sinadya ng mga jutang ginemes na ispaltuhin yung mga kalsada dyan o runway na yan, dapat kayo ini-ispalto eh. You know? Dapat si Dagdame yung ini-ispalto eh. Si Lisa at saka si Marcos Jr. Ay, nako. Sarap talagang ulamin ng mga hinayupak. Ngayon, mga kababayan, inulat natin sa inyo kagabi at galit na naman syempre ang taong bayan sa ginagawa ng mga ginayupak na itech. Bakit kamo? Dahil Hinayupak yung, na itits. balikan natin ito. Kanina ay ang balita kasi April 13. Okay? So April 13, kahapon na dyan sa Pilipinas, okay, ay ibinalita natin sa inyo na temporarily yung Aviation Authority ay pinasara. Okay? Pinasara itong runway. Simula, actually, pagtungtong April 13, pagtungtong ng April 14, pag-click ng relo, ding! Nag-ispalto ang mga gonggong. Inispalto ang runway. Ngayon, mga palangga, ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ulit-ulitin natin,
na si Kuting Jr., si Marcos, si Lagdame yung kaklase niya sa mga pulboronic activities niya ay wala na sa katamang katinuan. Bakit? After natin mag-vlog, pinanood ko yung press conference or interview ni Governor Edwin Hubahib. Okay? Doon sa kanyang interview na sinasabi niya na talagang walang due process ang ginawa ng Office of the President at ang DIO, Office of the Kuting, and the DILG na hindi man lang siya binigyan ng warning. Okay? Biglaan, sorpresa na siya ay tinanggal sa kanyang pwesto at elected post po yun dahil siya ay binoto ng more or less 400,000 na kanyang mga constituents sa Tagum sa Davao del Norte. So ang ginawa ng mga jutang ginimes, mga kababayan, ni Marcos Jr., ang ginawa ng mga bangag ay pinwersa, naglagay sila ng acting governor, which is yung si Uy. Okay? Ngayon, ano nangyari doon? Nagbitbit sila ng sandamakbak na mga kapulisan. Ang sabi niya ni Governor Hubahib ay para naman daw siyang kriminal na notorious or pinaka-masamang tao na nabinit na pinadalan siya ng 300 more or less na kapulisan doon. Teka muna, naalala ko, ang mayor ng Tagum at saka yung vice governor ng Davao del Norte ay mag-ama. Okay, mag-ama yan sila. At saka, mas panig sila doon sa administration ni BBM kumpara nitong si Governor Hubahib na kakampi ni former President Duterte. So, maliwanag po na talagang pinag-iinitan ang gobernador para suspendihin. Pinag-iinitan, sinuspende for 60 days dahil natunugan din nila na magkakaroon ng rally dyan sa Tago. Napaka-talino talaga ng katarantado ng administration ito. Patuloy po tayo, panoorin natin si Maharlika. Ngayon, ang nakakagalit mga palangga, napag-usapan na natin yon, okay, yung panggigipit sa kanya. Ang nakakagalit sa mga inayupak na ito dahil nga ito ay connected sa Maisog Rally. Andyan na ating mga palangga, Joey! Follow nyo si Joey Balanga. Andyan si Attorney Glenn Chong, andyan si Attorney Vic, andyan syempre sila Pangulong Duterte, sana safe lang silang lahat. Andyan sila kung Bebot Alvarez at marami pang iba. At dyan din ako, yung aking alindog. Ang aking spirito nandyan mga palangga. Alright? Ang aking pagmamahal nandyan sa inyo. Ngayon, napag-alaman natin kung hindi ba naman ginayupak, jutang, ginimis, budol-budol itong mga bangag ay what? Bangag. Pinigilan nila na gumamit ng kusina, ng kitchen. Okay? Yung mga nasa Kapitolyo. Alright? Kasi nga, syempre yung iba doon na mga government workers ay sumasali sa ganung rally, sumusuporta sila dahil nakikita nila na sukang-suka na sila kay Marcos Jr. Tama, So, ang ginawa ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, ni DILG, ni Uy, dahil, nilagdame, dinidiktahan nga itong kanyang mga alipores dyan, yung acting governor na itinalaga nila dyan na pigilan ang ating mga palangga dyan sa Kapitolyo na pagdamutan nila o ipagdamot ang paggamit ng kitchen. Kasi nga naman, nagsasaing sila, nagluluto sila dahil maraming tao and it's normal na pakainin mo yung taong nagugutom. Kung ako man ang magpaparada sa inyo bilang isang maalindog, pakakainin ko kayo ng bonggang-bongga. Diba? Ngayon, pinigilan yan ng gobyerno ni Kuting Jr. sa pakikipagsabuatan ng ininstall nila na isang tau-tauhan ni Marcos Jr. na si Uy. So, pinagbawalan nilang gumamit ng kitchen at mga palangga. Ang ginawa pa nila ay in-instructionan
'Di ba, ang mga government employees like yung mga kapulisan, mga kasundaluhan, o mga taong gobyerno, meron silang gasoline allowance charge to the government. So ininstrukan, ayon kay Gov Edwin Ubahib, na pinagbawalan na in-stop yung pagpapagasolina. Anong ibig sabihin dito? Panggugurgur talaga. Gugurgurin talaga dahil sobrang Gurgur. bitter, loser, bangag, at alam nilang tatanggalin na sila ng taong bayan. Soon. Kaya lahat ng panggigipit ginagawa ng jutang Genemes na gobyerno ni Lee Satanas na isang kidnapper, si Marcos Jr. na isang polboronic, kawatan, lahat na ng kasamaan, tinalbugan nyo, si Judas, si Satanas at lahat ng mga demonyo sa mundo, tinalbugan yung mga inayupa kayo. Ayun. So nakita ho natin talagang napakaangang mga salitang binitiwan ni Madam Maharlika nitong administration na bangag, sabi. ang hirap talaga, no? Ang hirap, sa totoo lang, mahirap ipagkatiwala ang bayan sa isang leader na may problema sa sarili. Mahirap po yun. Okay? At alam natin na meron tayong problema sa West Philippine Sea. Para atang gusto ni BBM makipagyera sa China. Ang tanong, anong kalaban-laban nating mga Pilipino? Tama, di ba? Kung naalala niyo noong panahon ni former President Duterte, gumawa po siya ng paraan na magiging modernize po ang gamit ng ating armed forces of the Philippines para kung anong mangyayari in the future, meron po tayong gamit sa pandigma. Dapat sana ito yung ginagawa ngayon ni BBM, hindi yung pagplanuhan na magkakaroon tayo ng problema dyan sa West Philippine Sea. Bakit po malakas ang loob ni BBM? Dahil daw tutulong sa atin ng Amerika, utang na loob ang Pilipino. Ang Amerika, noon pang panahon, di pa tayo pinanganak, may malaking interest sa bayan natin. Interesado po siya sa bansang Pilipinas. Okay? Kung naalala nyo, pagkatapos natin sinakop ng mga demonyong Kastila o Espanyol, o Spaniard, Spanish, 300 years is 300 years. Ibinita po tayo sa Amerika. Sa anong kadahilanan? Natural, napakayaman ng bansang Pilipinas. So, ilang taon na muno ang mga Amerikano sa atin? 50 years. 50 years po. So, lahat ng ating kayamanan nilimas ng mga Amerikano. Tapos ngayon, eto na naman, anong sabi no ni former President Duterte, kung totoong tutulong ang Amerika sa sigalot dyan sa West Philippine Sea, abay dapat noon pa sana iniligay nila yung napakalaking barko o kaya submarine dyan sa West Philippine Sea para maharang ang China kung anumang plano dyan sa West Philippine Sea. Nangyari ba? Iba po wala. Bakit? Dahil ang Amerika, sa totoo lang, kung kaharap natin, ang mukha nila halos di makabasag pinggan. Pero kapag nakatalikod ang Amerikano, iba na ang nasa isip niyan. Totoo, matulungin ang Amerikano, noon pa yan, kaso lang ang trato sa mga Pilipino para tayong aso. Mataas ang tingin natin sa Amerikano, sa Americans, pero ang tingin nila sa atin, aso.
aso na kaya nilang diktahan, kaya nilang sakupin. Alam mo na, kasi may mga Pilipino dyan na hanggang ngayon dinidilaan ng puwet ng Amerikano. Masakit man yan, pero yan po ang katotohanan. Tama, di ba? Kaya kayo na nanonood, mga Pilipino, magmasid po tayo, idilat natin ang mga mata, tingnan po natin ang panahon natin ngayon. Para bang naglalakad tayo na pagdating sa dulo, yung pala ay bangin. Bangin. Hindi na natin. Delikado po ang lagay ng ating bansa ngayon. Kaya po tayo, pumanig tayo sa katotohanan, magiging DDS tayo. Alam mo na ano ang DDS? Ang mga DDS, sila yung mga taong gusto ng totoong pagbabago. Kagaya na ipinakita nun ni former President Duterte. Maraming salamat po sa panonood nyo ng channel na to, Mr. Latigo TV. Naway nagustuhan nyo itong episode na to. Maya-maya pupunta po tayo dun sa rally at makisabay tayo sa grupo ng mga Pilipino, mga Dabawinyo na gusto ng pagbabago. Okay? Ang gawin nyo, manood lagi kayo dito sa channel na to at huwag nyo kalimutan i-subscribe ako, click nyo yung bell, subscribe and share this video to all your friends and family worldwide. Kung pwede nga lang, bakit magtulungan po tayo para sa ating bansa na binabalot na o nabalot na ng demonyo. Marami pong salamat sa inyo. See you next time.